Minsan ay naisip kong ibalik na lang ang lahat ng to para wala ng gulo. Pero sumasagay sa isip ko na ito na lang ang kabayaran sa panluloko at panggagagong ginawa niya sa akin. Meron akong boyfriend for almost 3 years na at nakuha niya ako na isang single mom na may isang anak. 2 taon pa lang kami ay naisipan niyang bumili ng lupa at magpagawa ng bahay. Siya ang gumastos ng lahat habang ako naman ang nag-aasikaso pagdating sa mga bilihin at mga kailangan sa bahay. Wala akong ginastos sa lupa at sa bahay dahil wala akong trabaho. Siya yung gumastos ng lahat at pinapadala niya lang sa akin yung mga panggastos para sa mga kailangan. Kung matapos na yung bahay ay umuwi siya dito sa amin at nanatili ng 1 buwan. And after ng 1 buwan ay umalis na rin siya agad para bumalik sa trabaho niya sa Maynila. 2 buwan pa lang simula nang makabalik siya doon ay nawalan agad kami ng communication dahil nawala daw yung cellphone niya. Ilang buwan pa yung lumipas ay hindi pa rin siya bumili ng cellphone dahil palagi daw siyang busy. Kaya naman 2 beses lang sa 1 buwan kung mag-usap kami dahil yun lang daw ang pagkakataon na nakakahiram siya ng cellphone sa mga kasama niya. Hawak ko yung account niya at ganun din siya sa account ko. Kaya naman malaki yung tiwala ko na hindi niya ako lolokohin. Nitong September lang ay umuwi siya dito sa lugar namin pero hindi siya dumiretso dito sa mismong bahay namin. Dahil gusto daw niya munang magstay sa mga magulang niya at sinabing sa susunod na linggo na lang daw siya uuwi dito. 2 linggo na yung nakakalipas at hindi pa rin siya pumunta sa akin. Hindi na rin kami nakakausap kaya hindi ko na rin alam kung ano yung nangyari sa kanya. Nakalipas ang 1 linggo ay may nag-add sa akin na isang babae at nag-chat siya at tinatanong niya kung kami pa raw ng boyfriend ko. Sabi ko oo, hindi lang kami nag-uusap pero hindi kami naghiwalay. Doon ko na nga nalaman na niloloko niya ako dahil ang sabi sa akin ng babae, 6 na buwan na daw silang nagli-live-in ng boyfriend ko. Mula sa Manila magkasama na sila hanggang nung umuwi sila dito sa lugar namin dahil magkabarangay sila. At nalaman ko rin na matagal na rin palang may cellphone ng boyfriend ko. At habang nag-uusap kami ng babae ay nandun din daw yung boyfriend ko at nakikiusap sa kanya na huwag siyang hiwalayan. After naming mag-usap ng babae niya ay maya-maya na lang ay biglang nag-chat sa akin yung boyfriend ko. Nakikiusap din na huwag niya akong iwan. Pero buo ang loob ko na iwan ko siya. Makalipas ang ilang araw ay nag-chat ulit siya sa akin gamit ang ibang account. At sinasabing babawiin niyang lahat ang gamit at binili niya kasama ang bahay at lupa na siya naman daw yung gumastos. Pati tulong na ibinigay niya nun sa anak ko ay isinusumbat niya rin. Babawiin niya raw lahat ng pag-aari niya dahil wala naman daw kaming anak. Minsan iniisip ko na ibalik na lang ang lahat ng to para wala ng gulo. Pero sumasagi pa rin sa isip ko na ito na lang yung kabayaran sa panloloko at panggagagong ginawa niya sa akin. Sa ngayon ay sa bahay pa din na ipinagawa niya kami nakatira. Mamilen, ano ba yung dapat kong gawin? Ibibigay ko na lang ba yung gusto niya or hahayaan ko siyang manigas? Dahil sa akin naman nakapangalan ng lupa. Sana'y mapili niyo at mapansin dahil sobrang kailangan ko talaga ng advice nyo. Letter sender, Jacqueline ng San Pablo City, Laguna. Parang mas bet ko yung hayaan mo siyang manigas. Kabayaran niya ng panloloko niya sa'yo. Huwag kang mag-guilty kasi hindi naman ikaw yung nanggago at nagloko. Gagaguhin ka tapos ngayon magbabawian. Hindi mo naman hiningi, hindi mo naman inobliga. Kusa naman eh. So keep it. Kapalit ng panloloko niya sa'yo. Pero syempre eto yan. Pwedeng may makialam sa inyo like pamilya ni lalaki or bagong jowa. So peace of mind talaga yung mawawala sa'yo. So if ganyan yung mangyari, ready ka dapat for judgment. Lalo't wala namang anak sa'yo. If I were you, kung nakanim naman sa'yo ipagbenta mo na lang para iwas gulo at may peace of mind ka pang daladala. Kasi kung hindi naman siya nagloko, hindi naman mangyayari yan eh. At sa usaping legal, kahit saan ka dalhin yan, once sa'yo nakapangalan, so sa'yo yan understood. 100%. Tama lang yun na hindi mo nabigyan ng second chance. Baka utuin ka lang for sure na may agenda yan. Grabe, kahit sa huli, hindi makapag-decide kung sinong ikikip sa inyo. So hindi niya talaga kayang ikaw lang. Sana lahat ng nagloloko may ganyan, no? Ang saya lang na nasa'yo yung huling halakha. So sa huli, hindi ka lugi. Saka sa relasyon naman, hindi mawawala yung bigayan. Binigay niya, kinusa niya, nagloko siya, tapos isusumbat at babawiin niya. Keep it, Mima. Kapalit yon ng panggagago niya.